Sa kanilang paglalakad ay sinabi ni Zir Mr. Ren, kakausapin ko ang aking master ang ikalawang elder at hihilingin sa kanya na itaas ang iyong posisyon mula sa menial's quarters. Kung handa ka maaaring tanggapin ka rin ng aking master bilang isang disipulo at sumagot dito ang ating bida hindi na kailangan. Sinabi niyang sa loob ng isang buwan ako ang magiging Chief Heavenly Officer ng Superior Abstruse Sect. Dahilan na magulat si Zir na napasabi ano. Tanong niya seryoso ka ba? At tanong rin ng ating bida hindi ka ba naniniwala sa akin? Kaya napasabi na lamang si Zir na kung gayon aabangan niya ito. Samantala sa menial quarters ay makikita ang kapaligiran na unti-unti nang nalilinis dahil ito sa inuutos ng ating bida. Dito sinabi ni Liu sa wakas ay nalinis na pagod ako si Mr. Ren ay dapat nasiyahan kapag bumalik. At sabi rin ng isa Liu alam mo pagkatapos linisin ang bakuran kaming mga lalaki ay nakakaramdam ng tagumpay. Dito biglang dumating si Steward Huang sinabi niya Liu kumusta na ang mga bagay-bagay. Kahit napipilitan na ngumiti si Liu ay ngumiti pa rin siya sa harapan ni Steward Huang at dito ay nagtanong si Steward Huang nasaan na si Ren Xing. Saan siya nakahiga dalhin mo ako para makita siya. Nang marinig ay nagpautol-utol na sumagot si Liu siya, wala siya rito. Nakangiti na sinabi niya hindi mo man lang siya pinayagan na humiga rito Liu talagang walang puso ka. Pinilayan mo na nga siya at hindi mo pa inayos ang lugar para sa kanya. Ngunit kabaliktaran nga ito dahil siya ang binubugbog ni Ren Xing ngunit natigilan naman dito si Steward Huang nang may mapansin sa paligid. Napatanong siya bakit napakalinis ng bakuran ito pa rin ba ang menial's quarters. Mas malinis pa ito kaysa sa mga bakuran kung saan nakatira ang mga inner disciples. Sino ang gumawa nito? Sumagot si Liu at ang sabi niya Steward Huang ako ang namuno sa kanila para linisin ito. Napasabi si Steward Huang anong klaseng biro ito kayo mga basagulero alam ninyong linisin ang bakuran. Mas maniniwala ako na kayo ay pinagsisilbihan ni Ren Xing at pinilit na linisin ang bakuran. Dahil dito ay sinabi na lamang ni Liu Steward Huang ang iyong mga hula ay may kamanghamanghang katumpakan. Sumagot si Steward Huang itigil na ang kalokohan at dalhin mo ako para mahanap ang batang iyon at kailangan kong magulat sa fourth elder. At dumating ang ating bida at kanyang sinabi hindi na kailangang hanapin siya dahil bumalik na siya. Nang makita ay napatanong si Steward Huang paano nangyari na hindi nasaktan ang batang ito. Hindi ba siya pinilayan? Dito ay sinabi ng ating bida na asong kalye na linis mo ng mabuti. Dahilan na magtaka si Steward Huang at napapatanong kay Liu sino ang tinatawag niya. Sumagot si Liu na tinatawag niya ako. Sinabi ni Steward Huang hindi ba ang iyong palayaw ay saber-toothed tiger kailan ka pa naging aso? Sumagot ito sa kanya kahapon lang ito nangyari at pinagsisilbihan niya na si Mr. Ren at mula ngayon magiging mabait ako sa menial's quarters. Nang marinig ito ay napasigaw si Steward Huang na isang grupo ng basura. Dinuro-duro niya ang ating bida at kanyang sinabi na kalokohan ang mga menial's quarters na ito ay teritoryo ko. Napabulong naman sa kanyang si Liu sabi niya Steward Huang hindi mo masasabi iyan si Mr. Ren ang nagpapairal dito ngayon. Dahil dito ay sinampal siya ni Steward Huang at nagtanong sino ba ang kinakampihan mo. At napasabi si Liu kung sino ang makakatalo sa akin kakampi ako sa kanila. Dito ay sinabi ni Steward Huang Ren Xing naglakas loob kang hamunin ang aking autoridad. Lumuhad ka rito at ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit tila wala man lang dito narinig ang ating bida at sinabihan si Yejing sampelan niya si Steward Huang. Na ikinagulat ni Yejing at sinabi niyang hindi niya ito kaya, tumugon dito ang ating bida kung sinabi kong kaya mo, dahil sa tiwala ay naglakas loob si Yejing at humarap ito kay Steward Huang. Dahilan na mapasabi si Steward Huang may malaking butas ba sa iyong utak. Dito ay kaagad na gumawa ng paggalaw si Steward Huang sigaw niya ikaw pangit naglakas loob kang humakbang. Tumama ang atake ni Steward Huang dahilan na tumilapon ang katawan ni Yejing at sinabi niya kay Ren Xing na hindi niya kaya. Tumugon ito tumayo ka, naaalala mo pa ba ang banal na incantation na itinuro ko sa iyo bigkasan mo ito ng tahimik at unawain. At sumagot ito na naiintindihan ko. Dito ay sinabi ni Yejing ang kulog ay sumisira sa bato, at ang bukal ay umaagos. Ang kagalang-galang na espiritu ng lupa, apoy, at hangin ay lumilitaw, ang mabangis na kabayo na may biglaang apoy ay sumusulong.
Nang makita ay bahagyang nenas dito si Steward Huang at napatanong anong sinabi ng batang ito sa iyo na hindi ka man lang takot sa kamatayan. Kung gayon tutuperin niya ang kahilingan nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang hindi nasaktan si Ye Jing gayong siya pa ang nasaktan at tumilapon ang kanyang katawan. Dahilan na napasabi siya anong nangyayari isang piraso ng basura ang talagang nakapagpatalsak sa kanya. Dahil sa kahihiyan ay naglabas na siya dito ng sandata na balot ng kanyang aura. Sa galit ay kanyang sinabi na hahatiin niya sa dalawa si Ye Jing. Ngunit sa hindi inaasahan ay nang tumama ang kanyang sandata ay nabasag lamang ito. Sa kasunod ay tumilapon ulit ang kanyang katawan at dumura ng dugo sa lakas ng impact ay dumiritso si Steward Huang sa pader at bumaon ang kanyang katawan. Nang makita ito nila Liu ay napasabi ang kanyang kasama tinalo niya talaga si Steward Huang nananaginip ba ako? Upang mapatunayan ay sinampal siya ni Liu ng buong lakas dahilan na mapatanong siya na kung bakit siya sinampal. At ang sabi ni Liu kumpirmado, hindi ako nananaginip. Matapos ay nagpasalamat si Ye Jing sa bida sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Sinabi ng bida hindi ito maituturing na pagkakataon ang iyong tunay na pagkakataon ay hindi pa dumarating. At napasabi dito si Liu lumabas na ang kamangha-manghang ipinapakita ni Ye Jing ngayon ay lahat ito kay Mr. Ren. Sa ilang salita lamang binago niya ang isang walang kwentang tao na pinahintulutan silang maging isang Diyos at ito ay simpleng kakayahan ng isang immortal. Dagdag niya pa siya si Liu ay dapat kumapit ng mahigpit sa makapangyarihang tagapagtaguyod na ito at hindi siya bibitaw anuman ang mangyari. Samantala sa kuweba na ito ay nagpaliwanag si Protector Zhang sa Grand Elder ang pagkabiyak ng sagradong estatwa ni Patriarch Tiansheng ay wala talagang kinalaman sa kanya. Dagdag niya pa na ang taong iyon na nagngangalang Renzing ang nanggulo rito. Nagalit ang Grand Elder at sinabi niyang isa itong kalokohan. Sinabi niya si Patriarch Tiansheng ang punong disipulo ni Fairy Bai Shi noong nakaraan sinundan niya si Fairy Bai Shi sa mga kampanya na nakamit ang mga tanyag na karangalan sa militar. Dagdag niya pa na ang sagradong estatwa na ito ay nagtataglay ng likas na banal na kapangyarihan. Paano ito madaling mababasag sa pamamagitan lamang ng paninira lalo na ng isang menial na disipulo? At sabi niya napakakaiba ng taong iyon siya mismo ang nagsabi na hindi kayang tiisin ni Patriarch Tiansheng ang isang yuko mula sa kanya. Kaya napatanong ang Grand Elder paano siya naglakas loob na magsabi ng ganyang bagay na isang arrogant at hangal. Dahil kung gayon kukunin niya ang taong ito at nasabi niya rin tingnan nila kung gaano karaming buhay ang mayroon siya. Samantala sa menial quarters ay abala ang mga tauhan ni Liu sa paglilinis ng paligid na sabi pa dito ni Liu magmadali. Kailangang linisin ang bakuran araw-araw huwag palampasin ang isang sulok malapit ng magising si Mr. Ren. Habang si Steward Huang ay hindi pa rin makaalis at nakabaon pa rin ito mula sa pader at nanghihingi ng tulong kay Liu na alisin na siya dito ngunit parang wala man lang naririnig dito si Liu. Nagpatuloy si Steward Huang ng paghingi ng tulong ngunit nagbingi-bingihan lamang dito si Liu. Sa galit ni Steward Huang ay minura niya si Liu at sinabi niyang kayong mga taksil ako ang tauhan ng 4th Elder hindi kayo palalampasan ng 4th Elder dito. Sa sandaling ito ay lumabas na rin dito ang ating bida at kaagad na sinalubong ito ni Liu at sinabi niyang Mr. Ren gising ka na, nalinis na ang bakuran at handa na ang mga panlinis at inihanda na rin ang almusal. Tumugon dito ang si Ren Xing sa ngayon mayroon akong gawain para sa iyo. Nang marinig ay napasigaw sa excited si Liu tanong niya anong gawain Mr. Ren mangyaring sabihin mo sa akin. Ako ang iyong tapat na lapdog ay tiyak na gagawin ito para sa iyo. Dito ay sinabihan siya ng ating bida na pumunta ito sa Tianju Valley at kolektahin ang 5 kulay na celestial crystal sa loob para sa akin. Nang marinig ay nagulat dito si Liu gayong alam naman niyang sobrang mapanganib na pumunta doon kaya nasabi niyang Mr. Ren kung may nagawa akong mali, mangyaring sabihin mo sa akin. Tiyak na magbabago ako mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tumugon ang ating bida hindi kita ipinapadala sa iyong kamatayan at ang sagot ni Liu ang Tianju Valley ay isang lugar na mapanganib at walang sinuman ang nakakabalik doon. Ano ang pagkakaiba ng pagpunta doon upang kumuha ng isang bagay at ipadala ako sa kamatayan? Dito ay itinuro ng ating bida si Ye Jing at sinabi niyang tuturuan ito ni Ye Jing ng isang banal na incantation, walang panganib. Kaya napasabi na lamang si Liu na ganun ba habang may pag-alinlangan pa rin. Tanong ng ating bida dito pupunta ka ba o hindi at sumagot ito kailangan kong pumunta.
Ano man ang italaga ni Mr. Ren, kailangan kong pumunta kahit pa dumaan sa anumang mahirap na problema. Ngunit sa kanyang isipan ng mga oportunidad ay kinikita ng sarili, naniniwala ako na hindi ako sasaktan ni Mr. Ren ng walang dahilan. Ngunit sa kalagitnaan ng usapan ay napatigil sila nang may mapansin sila mula sa taas. Nang makita ay ito nga ang Grand Elder at nagtanong na kung nasaan si Ren Xing. Nang makita ito ni Liu ay kaagad niyang nakilala ang dumating at sa kanilang takot ay nagmamadali silang nagbigay pubay dito. Sa isipan ni Liu ang Grand Elder na hindi kailanman nakikialam sa mga gawain ng sekta ay talagang lumabas. Bakit niya hinahanap si Mr. Ren? Tumugon dito ang ating bida at sinabi niyang, bakit mo ako hinahanap? Sabi dito ng Grand Elder, pumunta ka sa likod ng bundok, may mga tanong ako sa iyo. Ngunit ang sagot ng ating bida, wala akong oras. Nang marinig iyon ni Liu ay nagulat ito at hindi makapaniwala na talagang wala itong galang sa Grand Elder. Kaya napatingin siya sa kanyang kasama at tanong niya, tama ba ang narinig ko? Sabi ni Mr. Ren na wala siyang oras. Dahilan na mapahawak na ang kanyang kasama sa kanyang mukha na baka sampilan na naman siya ni Liu at sagot niya, kumpirmado hindi ito nananaginip ngayon. Sa takot ni Liu ay napabulong siya sa ating bida at sabi niya iyan ang Grand Elder, mas iginagalang pa siya kaysa kay Vice Sect Leader Guo. Dapat mong bigyang pansin ang iyong mga salita. Nang marinig ito ni Steward Huang ay bahagyang siyang natawa na sabi niya rin, talagang matapang ka at labis na mapagmataas, paano ka nakaligtas hanggang ngayon? Tanong dito ng Grand Elder Ren Xing, anong sinabi mo? Ngunit sagot ulit ng ating bida, kung mayroon kang mga tanong para sa akin, pumunta ka sa akin, wala akong oras para sumama sa iyo. Dahilan na magalit ito at nasabi niyang, paano ka naglakas loob? Sabihin mo ulit. Isang hamak na menial na disipulo ang naglakas loob na sumuwi sa Grand Elder. Ngunit sa kanyang kaingayan ay naiinis na dito si Ren Xing at isang atake ang ginawa niya. Nang tumama ito sa imahe ng Grand Elder ay unti-unti itong naglaho. Nang makita iyon ni Liu ay natakot ito sa mga susunod na pangyayari. Sa takot rin ng kanyang kasama ay napasabi siyang si Mr. Ren ay tila nakagawa ng malaking gulo. Sinira niya ang kalangitan. At napasabi rin si Steward Huang mahusay sa pagkakataong ito, kung hindi ka sisipakan ng Grand Elder hanggang mamatay, kukunin ko ang iyong apelyido. Sa pagkawala ng imahe ng Grand Elder ay sigaw ng ating bida sa kanila, ano ang ginagawa ninyo? Bilasan niyong pumunta sa Tianju Valley. Sa takot nila Liu ay nag-uunahan itong tumakbo at sumagot, oo, pupunta kami doon agad. Dito ay napasabi ang kasama ni Liu, sa sitwasyong ito hindi ba dapat tumakas tayo? Sinigawan siya ni Liu at sabi niya, kung galit na galit ang Grand Elder, makakatakas ka ba ngayong nakakapit na tayo kay Mr. Ren? Kailangan nating maniwala sa kanya. Napaiyak ito na sabi niyang, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kanya, ngunit anong uri ng tao ang makakatagal sa Grand Elder? Kahit siya ay nabahala rin, kaya nasabi niyang tumigil na ito sa kalokohan. Ang sobrang daldal ay hindi makakapagpabago ng mapait na kapalaran, bilasan mo at magtrabaho. Samantala sa kuweba ng Grand Elder na kasama si Protector Zhang, sa ngayon ay nahihiya ito sa ginawa ng ating bida sa kanya. Sinabi ng Grand Elder, sinabihan lang niya ako at sinira ang aking long distance projection sa isang sampal. Tumugon ito sa kanya, oo, tama iyan. Sinabi niya siya ay mayabang at ignorante. Sabihin mo sa akin, paano makakakuha ng lakas ng loob ang isang menial na disipulo upang maging ganoon kayabang? Tumugon dito si Protector Zhang, hindi ko maintindihan, ngunit ako rin ay labis na nagulat. Grand Elder, paano kung ulihin ko ang taong iyon dito para sa iyo? Tumalikod na rin siya habang naiinis at sinabi, pumunta ka at bumalik ng mabilis. Ilang daang taon na ang nakalipas mula nang ako ay maging ganito kagalit, kailangan kong kumalma sandali. Samantala sa Tianju Valley ay sinabi ni Liu, Yiying, kung tahimik nating bigkasan ang ilang incantations na ito, makakapasok tayo sa Tianju Valley. Hindi mo naman kami nililinlang, hindi ba? Sumagot si Ye Jing, at hindi pa ako nanlinlang ng sinuman sa buhay ko. Ngunit wala pa ring kasiguraduhan dito si Liu na kung mabubuhay pa kaya sila kapag pumasok sila, gayunpaman susubukan niya pa rin ito. Nang makalapit sila ay makikita sa kanilang katawan ang liwanag nito at senyales lamang ito na hindi na sila naaapektuhan sa masamang aura sa Tianju Valley. Dahil dito ay natuwa na napasabi si Liu, talagang guman, wala akong natanggap na anumang masamang epekto. Dagdag pa ng kanyang kasama, ito ay kamangha-mangha. Maging si Vice Sect Leader Guo ay hindi maglakas loob na pumasok sa Tianju Valley,
Ngunit maaari tayong pumasok at lumabas ng ayon sa gusto natin. Si Mr. Ren ay talagang kahanga-hanga. Sigaw dito ni Liu. Mga kapatid, nakita nyo na rin ang kahanga-hangang kakayahan ni Mr. Ren. Kung ito man ay biyaya o sumpa, hindi natin maiiwasan ang nakatakda ngayon. Susundan natin si Mr. Ren hanggang sa huli. Matapos ang sandaling iyon ay makikita na sila Liu na dala na ang Celestial Crystal. Sinabi niyang, Mr. Ren, dinala na namin ang 5 kulay na Celestial Crystals. Ngunit sinabi ng ating bida, hindi ito sapat. Kumuha pa kayo, sapat lamang ito upang patatagin ang pundasyon at buhayin ang porma sayon dito. At sa pintuan dumating nga dito si Bai Chao Chao, ngunit sa kanyang pagpasok ay nagtataka siya nang makita si Steward Huang at napatanong na kung ito ba si Steward Huang, bakit siya naruroon, nagtatanghal ba siya? Nang marinig ito ni Steward Huang ay napasabi siyang, hindi ako nagtatanghal. Lumapit dito si Bai Chao Chao sa ating bida na sabi niyang sinasabi ng lahat na marumi at magulo ang menial's quarters. Ngunit mukha itong maganda. At isang bag ang inabot niya, dagdag niya pa sa pamamagitan ng paraan, Ren Xing, may dala akong magandang bagay para sa iyo, at napatanong ang ating bida na kung ano ito. Nakangiti niyang sinabi, marami akong natatanggap na spirit stones at cultivating materials bawat buwan. Kaya hindi niya na ito kailangan at dinala ang natitira para sa iyo. Kinuha ito ni Ren Xing. Sinabi niya rin ito ay upang tulungan kang ayusin ang mga bagay-bagay. Marami kang nasaktan noong nakaraan, naglagay ako ng suhol. Kahit na hindi nito mapigilan ang mga ito sa pagbulos sa iyo, makakabili ito ng oras. Magkakaroon ka ng oras upang umangat. Dagdag niya pa na, antig ka ba ngayon? Hindi na kailangang magpasalamat, sa superior abstruse sect na ito, wala akong kamag-anak o kaibigan, tayong dalawa ang pinakamalapit. Kung hindi kita aalagaan, sino pa ang iisipin ko? Ren Xing, tiyak na hindi ka ordinaryong tao. Kapag ikaw ay nagtagumpay balang araw, huwag mong kalimutang isama ako. Sabi rin ng ating bida, hindi ko kailangan ang mga ito. Ibalik mo ang mga ito. Ang iyong kawalan ng kakayahang maglinang ay pansamantala lamang at huwag ka nang mangsuhol sa hinaharap. Dagdag niya pa at hinawakan ang ulo ni Bai Chao Chao, ngunit huwag kang mag-alala, makakapunta ka kung saan mo gustong lumipad. Si Bai Shi ay napakalaking sakripisyo para sa akin, para sa sangkatauhan, sa kanyang nakaraang buhay. Ngayon, ganap ko siyang paprotektahan at sisiguraduhin ang kanyang kapayapaan at kaligayahan. Tumugon nito, Ren Xing, labis akong naantig sa iyong mga salita. Mula ngayon ikaw ang magiging mahal kong kapatid, bagaman tayo ay ipinanganak mula sa iba't ibang magulang. Sinabi ng ating bida, dumating ka sa tamang oras. Hayaan mong gamitin ko ang Profound Divine Token. Sumagot si Bai Chao Chao, dahil napakahalaga ng token na ito na maaari pa akong bigyan ng honorary disciple position, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ito ibinabalik ng superior abstruse sect. Sinabi ng ating bida, ang Profound Divine Token ay napupunta sa taong nakatakda, hindi ito maaaring pilit na bawiin. Ito ay isang patakaran ng sekta. Dito ay lumutang ang Profound Divine Token na maging ang Celestial Crystal, at sa pagkumpas ng kanyang kamay ay nabasag dito ang Celestial Crystal at gumalat ang napakalakas na aura sa paligid. Dito ay napatanong si Bai Chao Chao, anong nangyari, bakit? Pakiramdam ko ay biglang naging mas makapal ang espiritual na enerhiya dito. Napaka-komportable. Sumagot si Ren Xing sa hinaharap. Ang lugar na ito ang magiging pinakaangkop na lugar ng paglilinang sa superior abstruse sect. Maaari ka nang maglinang dito mula ngayon. Sa isipan niya, ang foundation formation ng 5-colored Divine Temple ay naisaaktibo na kapag ganap ng naayos ang banal na templo, ang mga gamit nito ay walang katapusan. Sa sandaling ito ay dumating si Protector Zhang at inatake ang pintuan. Nang marinig niya ang sinabi ni Ren Xing ay sinabi niyang walang hiya na pagyayabang. Sinabi niyang, tinawag mo ang isang hamak na menial's quarters na pinakaangkop na lugar para sa paglilinang. Bakit hindi ka nalang umakyat kaagad? Ang ganyang mga salita ay magpapatawa sa sinuman. Ngunit sinabihan lang siya ni Ren Xing, wala kang pakialam, may problema ka ba? Sinabi niya, mayroon pang higit pa sa problema. Sinasabi ko sa iyo, nandito ako sa ilalim ng utos ng Grand Elder upang hulihin ka, mas mabuti kung sumama ka sa akin ng masunurin. Kung hindi, papuwersahin kita, hindi kita palalampasan ng madali. Tumugon dito si Ren Xing at kanyang sinabi, dapat ang matandang iyon ang pumunta dito dahil wala siyang oras para harapin ito. Dahilan dito ay nagalit si Protector Zhang na sabi niya, talaga bang naglakas loob kang tawagin ang Grand Elder na matandang iyon?
Sa kanyang likod ay sinabi ni Steward Huang Protector Zhang hindi kasing hina ang taong ito tulad ng nakikita sa ibabaw. Mag-ingat ka, at ang sagot niya ako ay Protector. Ang pagharap sa isang hamak na menial na disipulo, ano ang kailangang pag-ingatan? Sinabi niya para makasiguro, mas mabuti kung tawagan mo ang ika-4 na elder na pumunta at hulihin ang taong ito ng magkasama. Ngunit nagalit lamang ito na sabi niya na tumigil na ito para harapin ang isang ignorante at hanggal, kasing dali lang iyan ang pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Napakadali. Dito ay gumawa na ng paggalaw si Protector Zhang at dahil dito ay papatayin niya si Renshing. Ngunit bago pa siya makalapit ay inutusan siya dito ni Renshing na tumigil. Sinabi niya sino sa tingin mo ang iyong sarili. Sinabi mo sa akin na huminto, kaya dapat akong huminto. Nagpatuloy si Protector Zhang sa kanyang atake ngunit kapansin-pansin ang kanyang kamay at paa, na pinigilan ng kakayahan mula sa ating bida dahilan na magulat siya na napasabi ano ang aking katawan, hindi makagalaw. Sigaw niya bata, naglakas loob kang gumamit ng maruming trick. Bitawan mo ako agad, o ako. Subalit hindi niya napanatapos ang kanyang sinabi dahil sa inutusan siya ng ating bida na bumaba sa sahig at dahil puwersahan siyang pinadapa. Napatanong siya mula kailan nagkaroon ng ganoong makapangyarihang porma sayon ang menial's quarters. Hindi ko talaga ito kayang labanan. Sinabi niya Renshing, ako ang tauhan ng Grand Elder. Ako, ngunit ang sagot sa kanyang kung sino ka ay hindi mahalaga at isang liwanag rin ang makikita sa daliri ng ating bida. Matapos ay inatake nito si Protector Zhang nang tumama ay tumalsik dito ang kanyang katawan at hindi lamang ito nangyari gayong bumaon din ang kanyang katawan sa pader na kung saan si Steward Huang. Sinabi ni Steward Huang Protector Zhang okay ka lang ba? At sumagot ito ayos lang ako. Pagod lang ako. Malamang nababagot ka mag-isa, kaya dumating ako para samahan ka. Ngunit sa isipan ni Steward Huang binugbog na siya ng ganito at nagyayabang pa rin siya. Dito ay napasigaw si Protector Zhang na nakatingin sa Steward Huang at nasabi niyang hindi ka naniniwala sa akin. Mukha ba akong nagpapanik ngayon? Hindi ako nagpapanik. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagpapanik? At sumagot ito sa kanya makapal ang iyong mukha. Sinabi niya kalokohan. Ako ay ipinadala ng Grand Elder. Kung hindi ako babalik upang magulat, ang Grand Elder mismo ang tiyak na hahanap. Sa panahong yun, magkakaroon ba si Renshing ng paraan upang mabuhay?